Nararamdaman ko na parang may mali. Anong problema, Lin Yan? Kanina, sa gitna ng pag-atake ng mga missile, parang may nakahalo na ibang uri ng pag-atake. Ibig mong sabihin ay may tao na sinamantala ang gulo para atakihin ka. Hindi maaari. Iuulat ko ito agad sa mga nakakataas. Magsasagawa agad kami ng investigasyon. Huwag na. Ang ataking iyon, para sa akin, ay wala lang. Hindi ako nasaktan kahit kaunti. Subalit, para sa kaligtasan, kailangan pa rin mag-ingat at maghanda ng depensa para maiwasan ang mga taong nananalaming sa malabong tubig. Sige. Nga pala, Lin Yan. May gusto akong ipakita sa iyo. Tamang-tama, ang Akademya ng Lingzhou, gamit ang mga Spirit Stone na ibinigay mo, ay nakagawa ng mga sandatang ito. Ang mga sandatang ito, kumpara sa mga karaniwang baril, ay mas malakas, ng higit sa 10 beses. Ayon sa pagsusuri, kaya na nitong makasugat ng mga eksperto sa antas, ng isang Grandmaster. Iba talaga kapag may malakas na sandigan. Dati, hindi ko man lang maisip na mangyayari ang ganitong bagay. Hindi ba't ibig sabihin ito, kahit ang isang karaniwang tao lamang, ay kaya nang makapanakit ng mga cultivator mula sa Tianyuan. Salamat sa mga Spirit Stone na ibinigay mo, kaya namin itong magawa lahat. Kailangan ko pa rin humanap ng pagkakataon para masubukan ito ng maayos. Ulat, namataan ang pamilya Lin, kasama ang isang cultivator mula sa Tianyuan, papalapit sa alyansa ng martial arts. Dapat ba silang paslangin? Ito na ang pagkakataon. Narito na sila, di ba? Papasukin sila. Tianjun, tuloy po kayo. Dito po tayo. Ito na ba ang inyong asul na bituin? Ang pinakamataas na organisasyong militar. Kahit isang atake ko lang. Hindi nyo man lang maharangan. Teka, hindi ito maaari. Anong nangyayari rito? Bakit ang daming gwardya rito? Dati, hindi ba't si Tianjun ay nag-api na ang alyansa ng martial arts? HMP, paano namang magkakaproblema ang aming alyansa ng martial arts? Kayo ang dapat tanungin. Bakit kayo nanghihimasok sa teritoryo ng alyansa? Lin Yan, buhay ka pa pala. Kahit disipulo ka pa ng 3 dakilang master, wala ka pa rin karapatan na magmarunong at magsalita ng ganyan dito. Palabasin niyo ang pinuno ng inyong alyansa ng martial arts. Sa ngayon, lahat ng usapin sa alyansa ng martial arts ay ipinagkatiwala na sa pamamahala ni Lin Yan. Siya na ang bagong pinuno ng alyansa ng martial arts. Anong klaseng pinuno siya? Isa lang siyang manloloko. Inapi niya ang kanyang mga kapatid, at ninakaw ang aking buto ng martial arts. Isa siyang masamang tao na wala ng pag-asang magbago. Ang lakas pa ng loob mong hiyain ang pinuno ng alyansa. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang totoo niyan, ninakaw mo lang ang posisyon ko. Ako dapat ang pinuno ng alyansa ng martial arts. Hindi ka karapat-dapat, HMP. Karapat-dapat man o hindi, wala kang karapatang humusga. Umalis na kayo ngayon habang buhay pa kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ang kagalang-galang na ito ay si Dakilang Tianjun. Ibigay niyo na agad ang alyansa ng martial arts. Baka sakaling dahil sa iyong pagsunod sa agos ng panahon, ay patawarin niya ang buhay mo. Nais naming magturo ng tamang landas dito. Bakit hindi pa kayo sumuko at ibigay ang teritoryong ito? HMP, nagbibiro ka ba? Sasabihin mo lang na sa iyo na agad. Ang aming alyansa ng martial arts ay may 1000 taon na ng kasaysayan. Ibibigay lang ba namin ito sa isang dayuhang tulad mo? Ang lakas ng loob mong kalabanin si Dakilang Tianjun. Mukhang ayaw mo na talagang mabuhay. Lin Yan, hindi mo pa alam ang tunay na lakas ni Tianjun. Lumuhad ka na at magmakaawa para sa iyong buhay. Anong klaseng hamak na Tianjun yan? Ako pa rin ang pinuno ng alyansa ng martial arts. Mga hamak na mortal. HMP, isang kawan lamang kayo ng mga langgam. Ang aking mga salita ay hindi isang pakikipag-usap, kundi isang utos. Lumayas kayo sa teritoryo ko ngayon din. Baka sakaling may pag-asa pa kayong mabuhay. Lin Yan, bilisan mo at lumuhad ka para humingi ng tawad. Kung hindi, ang mangyayari sa iyo mamaya ay hindi mo magugustuhan. Lin Yan, talagang wala kang alam sa mundo. Si Lin Chen ay sadyang inimbitahan si Tianjun para mamuno upang maprotektahan ng pamilya Lin. Ngunit pilit mong sinasarili ang alyansa ng martial arts. Kapag ibinigay mo na ang alyansa, saka pa lamang makakatanggap si Tianjun ng maraming disipulo, at ang lahat sa Lingzhou ay makakapagsimula na sa pag-aaral ng immortalidad. Ako, sinasarili ang alyansa ng martial arts.
Ang alyansa ng martial arts ay nanatili rito ng mahigit 1,000 taon. 3 araw pa lang siyang naririto, at naging kanya na ito agad. Naku naman, bakit mo pa sila kinakausap ng ganyan karami? Sino mang manghimasok sa alyansa ng martial arts? Patayin. Lin Yan. Akala mo ba ay panahon pa rin ito ng pagsasanay ng martial arts? Ang mga tulad ninyo ay walang binatbat sa harap ng isang Tianjun. Isang grupo ng mga walang kwentang makitid ang utak. Ang mga hindi kabilang sa aming mga immortal ay tunay ng mga basura. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng upuang ito. Ang mga taong ito, sa isang daliri ko lang, ay kayang puksain. HMP. HMP. Patayin. Tianjun. Paano itong nangyari? Ayos ka lang ba? Paano ito naging posible? Kahit ang daming missile kanina, ay hindi man lang nasaktan ang Tianjun. Ilang pirasong bala lang. Bakit nagkaroon ng ganito kalakas na epekto? Ako. Nasugatan ako. Sila ay hamak na. Mga langgam lamang. Paano nila nasugatan ang upuang ito? Oh ho ho. Ito ba ang sinasabing lakas ng isang Tianjun? Hindi ba't sabi nyo ang mga immortal ng Tianyuan ay may pambihirang lakas? Na kaya nyo kaming durugin gamit ang isang daliri. Sabi nyo pa ay may ipapakita kayo sa akin. Ano ang ipapakita nyo? Ang ipakita ang kaawa-awa niyang kalagayan. Haha. Lintik na yan. Naging pabaya lang ang upuang ito kanina. Kaya nakahanap kayong mga hamak ng pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Lumuhad kayo ngayon at magmakaawa. At baka patawarin ko pa ang inyong mga buhay. Kung hindi, itutuloy ko na ang pagpapadala sa inyong lahat sa kabilang buhay. Ano ba ang bagay na ito? Nagagawa nitong tapatan ng isang Tianjun. Sino ang mag-aakala na ang asul na bituin ay mayroon pa lang ganitong klaseng sandata? Ngunit sa ganitong antas ng lakas, hindi pa rin ito banta sa upuang ito. Ito ba ang tunay na lakas ng panauhing galing sa ibang mundo? Ang sandatang binuo natin ay nagawa lang siyang bahagyang sugatan. Tigil. Siguro naman, ito na ang inyong huling alas, hindi ba? Ngayon naman, maghintay kayo sa ganti ng upuang ito. Lin Yan. Akala mo ba sa pamamagitan ng mga sandatang ito, ay malalabanan mo na ang Tianjun? Nakita ko na ang tunay nilang lakas. Ang mga pag-atake mong ito, ay walang silbi sa kanila. Naglakas loob kang makipagsabuatan sa kaaway, para agawin ang alyansa ng martial arts. Isa kang traidor. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa akin. Anong traidor ang pinagsasabi mo? Ang Tianyuan ay akin. Sila ang aking pamilya. Ikaw ang traidor. Siya rin noong nakaraang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, ang mga immortal ng Tianyuan ay sinalubong pauwi sa bahay. Pinagtaksilan ng Lingzhou. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Lin Yan, sumuko na lang kayo. Sumuko. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo, na ibebenta ang sariling tahanan? Lin Yan, habang kaya ko pa kayong tulungan, at pagsabihan ng mabubuting salita, bilisin mo, lumuhod ka at sumuko na. HMPH, bakit mo pa sila kinakausap ng ganyan? Dahil ayaw nilang sumuko. Isa lang ang kahihinatnan nila. Tingnan natin kung kaya ninyong tapatan ng buong lakas ko. Hey, bandila ng 10,000 kaluluwa. Ito. Ano ang bagay na ito? Kaya nitong lamunin ang antas ng kapangyarihan ko. Hindi lang nito kayang lamunin ang kapangyarihan mo, pati ikaw ay lalamunin ng bandila ng 10,000 kaluluwa. Higupin. Ah. Ah. Ako, ano? Ano ang bagay na ito? Lin Yan. Saan mo dinala ang dakilang Panginoon? Lin Yan, si Wuliang Tianjun iyon. Gusto mo ba talagang kalabanin ang buong mundo ng mga immortal? Pakawalan mo siya agad. Inutusan mo ako, at susunod ako. Sino ka sa akala mo? Ako. Lin Yan, naghahanap ka ng gulo. HMPH, kinalaban mo ang alyansa ng martial arts. At may balak ka pang pumatay. Ang batang ito ay hindi dapat hayaang mabuhay.
Naglakas loob kang saktan ako. Ano naman kung saktan kita? Kailangan pa ba ng espesyal na araw para bugbugin ka? Isa ka lang ampon ng pamilya Lin. Wala kang karapatang magmayabang sa harap ko. Anong ampon ng pamilya Lin? Huwag mong kalilimutan. Pinalayas ka na ng pamilya Lin. Ngayon, ako na ang batang Panginoon ng pamilya Lin. Ang pamilya mo ay pamilya ko na rin. At ang mapapangasawa mo ay magiging akin din. Sa hinaharap, kahit ang buong pamilya Lin ay magiging akin. Bakit? Gusto mo bang gayahin ang buhay ko? Alam mo ba na ang tupa na si Dolly, 6 na taon lang na buhay? Ikaw, huwag kang sumobra. Ako. Anong ako, Karian? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin inaamin ang mali mo. Bandila ng 10,000 kaluluwa. Array. Mali na ako. Ikaw na bata ka, mapanlin lang ang iyong mga salita. Siguradong ginagamit mo ang matatamis na dila para lituhin ako. At balak mong ubusin ang buong alyansa ng martial arts. Bandila ng 10,000 kaluluwa. Ay, hindi. Tumakas na, Terra na, ikaw. HMPH, mabilis kang tumakbo ah. Bakit hindi ka tumakbo? Bakit parang natulala ka na sa akin? Ako. Anong ako, Karian? Ngayon, hindi na kita papatulan. Pumasok kayo nang walang pahintulot sa alyansa ng martial arts. Umalis na kayo rito, bilis. Lin yan. Kasalanan ko ang lahat noon. Pinilit lang ako ni Lin Chen sa lahat ng iyon. Alam ko na ngayon na nagkamali ako. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Kahit maging alila o katulong mo pa ako. Para pawiin ang mga pagkakamali ko. Sino ang nagsabing si Lin yan ay isa lamang? Lalaking pinalayas at itinakwil ng pamilya. Hindi ba't may magandang dilag pa? Nakusang lumalapit sa kanya. Hay, kahit ang bayani ay tiklop sa ganda ng babae. Ang ganito kagandang babae, wala namang masama kung patitirahin siya. Alam mo na ang pagkakamali mo. Oo. Kung hindi lang ako pinilit ni Lin Chen noon, paano ko magagawang saktan ka ng ganoon? Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Ganyan din siya sa nakaraang buhay ko. Sinasabing kontrolado lang siya ng iba, na kailangan niyang sundin ang utos ni Lin Chen. Pero noong pinahihirapan niya ako, wala siyang bakas ng awa o pag-aalinlangan. Ako. Sabi mo pa noon ay nagising na ang sistema mo. Sa tingin mo ba talaga ay maniniwala ako sa iyo? Iwanan si Lin Chen para sumama sa iyo. Nananaginip ka ng gising. Huwag mo rin akong kapuotan. Pinilit lang nila ako. Kung ibinigay mo lang sana agad ang buto ng martial arts, hindi sana aabot sa ganito. HMP, noong panahong wala akong kahit ano, nakipagtulungan ka kay Lin Chen para saktan ako. Ngayong nasa akin na ang lahat. Bigla kang naging biktima ng panggigipit. Panggigipit mo mukha mo. Naglakas loob kang saktan ako. Ano naman kung saktan kita? Hindi ba't ikaw at si Lin Chen ang magkasamang pumarito para saktan ako? Anong ikaw? Hindi ba't ikaw din ang kumuha ng buto ng martial arts ko? Wala akong magawa noong panahong iyon. Pilitin mo ang sarili mo sa iba. Lin yan. Hindi ba't sinabi mong gusto mo akong maangkin? Ngayon din ay kakanselahin ko ang kasal namin ni Lin Chen. Magsama na tayong dalawa. Ayaw mo ba, Lin yan? Huwag mong sabihing lumalambot na ang puso mo. Dapat ay ako talaga ang mapapangasawa mo. Dahil lang nawala ka at napunta sa malayo. At walang balita tungkol sa iyo. Kaya ako sumama kay Lin Chen. Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Magsama na tayo ng maayos. Maaari ba? Ang kapal naman ng mukha nito. Mapapangasawa ko. Hindi ka karapat-dapat. Bandila ng 10,000 kaluluwa. Alam ba ni Lin yan kung paano baybayin ang salitang awa? Tingin niyo ba ay gagawin niya iyon? Panganay na ate, pangalawang ate, inay. Sinaruyan at ang dakilang Panginoon. Lahat sila ay pinahamak ni Lin yan. Tapos na ang pamilya Lin natin. Ano? Pagbati sa host, nadagdagan ng 100,000 karanasan. Matagumpay na pag-akyat ng antas. Tumaas ang antas ko. 2 tao pa lang ang nakukuha ko. At tumaas na agad ang antas ko. Ang 2 taong ito, gaano ba kalala ang mga kasalanang nagawa nila? Lin yan. Ngayon ay napatay na natin si Huliang Tianjun. Natatakot ako na hindi na magtatagal. Makakaranas na tayo ng paghihiganti. Kailangan nating i-upgrade agad ang bandila ng 10,000 kaluluwa. Mag-o-upgrade na naman. Ginoong Lin, huwag kayong mag-alala. Nakagawa na kami ng plano. Ang estratehiya para salakayin ang silangang isla. Papatay lang naman tayo ng 3. Sa mga immortal ng Tianyuan lang naman iyon. Huwag kayong mag-alala. Tinitiyak namin na ang inyong bandila ng 10,000 kaluluwa ay maaabot ang pinakamataas na antas.
Mabuti, dahil sa silangang islang ito, ang aking bandila ng 10,000 kaluluwa ay mabilis na mag-upgrade. Napakabilis. Mapoprotektahan na nito ang 1,400,000,000 nilalang sa Linzhou. Sige, utusan ang buong hukbo. Ngayong araw din ay tumuloy na, patungo sa silangang isla. Dapat nating unahan ang mga immortal ng Tianyuan, bago pa nila saktan ang mga ordinaryong mamamayan. Kailangang may upgrade. Ang bandila ng 10,000 kaluluwa. Ano? Si Lin Yan iyon. Si Lin Yan, siya ay isang. Naglakas loob siyang saktan ang mga Panginoon. Ang pamilya nating mga Lin, dapat ay magtatagumpay na sa pagiging immortal. Ngayon, anong mangyayari sa pamilya Lin natin? Nasa bahay natin ang 3 Panginoon. Hindi kaya tayo mapaghigantihan. Itong si Lin Yan. Naglakas loob na pumatay ng Panginoon. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Hay naku, nagawa nga niyang saktan ang mapapangasawa ko, at nakapatay pa ng 3 Panginoon. Ang taong tulad niya, wala na talagang kinatatakutan. Kapag ang mga immortal ng Tianyuan ay nagpataw ng parusa, anong gagawin natin? Ang salot na iyon, kung alam ko lang noon, sana hindi ko na lang siya isinilang. Hay, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana pinayagan si ate na sunduin siya. Hayaan na lang sana siyang magutom sa labas. Napakabuti ko sa kanya, pero nagawa pa niyang pagbuhatan ako ng kamay. Napakawalang utang na loob. Ngayon ayos na ang lahat, napatay ang Panginoon. Kapag tayo ay pinaghigantihan, tapos na talaga ang pamilya Lin natin. Kapag tayo ay pinaghigantihan, tapos na talaga ang pamilya Lin natin. Kailangan nating pigilan si Lin Yan. Hindi pwedeng magkamali ng paulit-ulit. Naku naman, Nay, ano pa bang magagawa nyo? Ha, si Lin Yan ngayon ay nawalan na ng katinuan. Naku, ako na mismo ang pupunta. Si Lin Yan noon, siguradong dahil pinalayas natin siya sa bahay, kaya sobrang nasaktan ang loob niya. Kaya niya ako pinagbuhatan ng kamay. Ngayong kumalma na siya, siguradong nagsisisi na siya ng gusto. Lin Shen, sumama ka kay ate. Ibalik natin siya rito. Sige. Ano po, ate, parang ayoko na lang yatang sumama. Lalaki naman ako. Paano kung maningil ang mga tauhan ng Panginoon? Lalaki ako, dapat ko silang protektahan. Sige, ako na lang ang pupunta mag-isa. Hindi ako naniniwalang si Lin Yan ay hindi susunod at babalik ng kusa dito. Lolo. Oo, tama ang sinabi mo. Ang bandila ng 10,000 kaluluwa ni Lin Yan ay hindi pa na-upgrade sa huling bersyon nito. Kapag sumiklab na ang digmaan, dapat muna nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang protektahan ang mga ordinaryong mamamayan. Ay, hindi. Ang sinasabi ko tungkol sa bagay na ito, ano ba ang kinalaman nito sa atin? Ang mga tao ng ating alyansa ng martial arts sa Linzhou, paanong mangyayaring lilito sila sa himpapawid ng kanilang lungsod? Ang ibig mo bang sabihin ay, sa dami ng mga bisitang mula sa ibang mundo, paano nila nasigurado, na tayo ang gumawa nito? Eksakto. Tayong lahat ay mga hamak na mortal lamang. Paano natin magagawa ang ganoong klaseng bagay? Oo. Tama ang sinabi mo, HMPH, ang mga taga-Tianyuan na ito, masyadong sobra na ang ginagawa nila. Sila, dahil lamang sa marunong silang mag-cultivate, ay hayagan nilang nilipol ang isa. Tayo, dapat nating bigyan ng babala ang iba pang mga karatig bansa. Sila ang mga tunay na tusong matanda. Kinuha nila ang lahat ng benepisyo para sa sarili, at ibinuhos ang lahat ng sisi sa ulo ng mga cultivator ng Tianyuan. Ay, tama iyan. Sa ngayon ay wala pa tayong kakayahang gawin iyon. Ang lumipol sa kanila ay ang mga cultivator na iyon mula sa Tianyuan. Dahil ganoon ang nangyari, wala na rin tayong magagawa. Ang ating bansang Linzhou ay handang ibigay ang lahat ng makakaya upang paghilumin ang sakit. Hay. Tama.
Ito ay parang gustong ubusin ang lahat ng taga-silangang isla, at patayin silang muli. Mas mabuting huwag na akong sumama sa mga tusong matandang ito. Pupunta na lang ako sa alyansa ng martial arts para hintayin si Lin Yan, na bumalik ng may tagumpay. Isang biglaang pangyayari. Ang mga bisita mula sa ibang mundo ay bumaba sa silangang isla. Ang bansa ng silangang isla ay nahaharap sa sakuna ng pagkalipol. Dahil malabo ang mga kuha, hindi natin malinaw na makita kung sino talaga ang nagdulot ng pagkalipol ng silangang isla. Ngunit sa ganoong pambihirang tindig at ganoong kalakas na kapangyarihan, tiyak na sila ay mga bisita mula sa ibang mundo. Sa isang iglap, isang bansa ang naglaho. Alam ko na ang mga bisitang ito mula sa ibang mundo ay hindi na parito para sa mabuting layunin. Ang silangang isla ay nalipol sa loob lamang ng isang gabi. At ano pa ang sinasabi nila? Na gusto nila tayong turuan ng sining ng immortalidad. Oo nga, sabi ko pa naman dati, susubukan kong mag-apply sa mga sekta na iyon, para maging disipulo. Hindi ko akalain, na magagawa nila ang ganoong kawalan ng katuwirang bagay. Sa tingin ko ang mga taong ito, ay talagang walang mabuting intensyon.